Guys, magpapalit tayo ng shock absorber. Papalitan natin ito. So, ito yung mga gagamitin natin tools. Ito na kailangan natin tools. 19 para dito. Doon sa kabila. 17. Tapos, 14. Yung dito. Tapos, ito yung flower. Tapos, yung size 10. Tsaka, itong screw. Kailangan lang natin ito tanggalin. No? Pakita mo ito. Ikot ka doon. Ito mula rito. Yan yung mga screw na tinanggal ko na. Yan, tapos yan, tapos yan, tapos yan yung paikot. Tapos to. So yung size 10. Yan. Tapos mo. Tapos to yung screw. Tsaka yung tox. So yung tox, dinidiin lang. Tapos ito, gamitan lang natin flat screw. So, kailangan lang ito itulak. Yan. Tapos, sungkitin mo na ng flat screw. Bali, dalawa yan, kabilaan. So, yung tox. Push mo lang. Yan. Tapos, sungkitin mo ng flat screw. Tapos, natin matanggal to lahat ng tornilyo. Bali, angat lang natin to. Ayan, tapos to. Tanggalin natin itong socket. Susunod na natin to. Yan, kabilaan, tapos to. Ilan pa ba? Patong muna natin itong motor. Tapos to. Yan, pagkatapos tanggalin natin yung 19. Para matanggal natin yung gulong. Yan, tapos may dalawang bushing siya. Yung isa dito banda sa preno maiksi. Tapos yung kabila mahaba. Ayan, balik mo na ng pagganyan para hindi ka magkapalit. Tanggalin na natin gulong. Tapos 14. Alam ko. Tanggalin natin tong ito. Itong kabila. Tapos dito gawa natin ng flat screw para lumabas to. Ito yung bitak na to. Ito mo. Yan, para maulo ko. Itong kabila ganun din. Yan. Natin ito papalitan kasi ito aftermarket na bili ko dun sa Facebook. Na-scam tayo. Sira pala yung
telescopic niya, bengkong, hindi natin mailabas yung gano'n. Kaya ito yung ginamit ko, ito yung original. Ito yung dati. Ginamit ko itong housing niya. Kaso hindi rin pala pantay kasi ito mas malalim. Tapos ito mas maiksi, mas mababaw ito. Ayan, yung kabila malalim. Kaya yung nangyayari sa shock, hindi siya pantay. Kaya nagkakaroon siya ng kabig. Makabig sa kanan. Kanan yata, kaliwa. Ngayon bumili ako bago na shock absorber. Nakakabit na natin. Ayun, nakabili natin. Nakakabit na natin. Sakto na yan, Gong. Pakita mo ito level na. Yan, kailangan na pantay mo lang dito. Sabihin natin ito rin niya. Pantay mo lang siya, yan o. Yun. Tapos itong kabila. Ang pag-check pala na itong shock absorber pag bibili ka. Kailangan pag diniin mo ito. Yan, maglalaro siya. Doon sa sagad, tapos ikutin mo siya. Ano? Ikutin mo siya yan habang nilulubog mo. Sabihin pag hindi siya sumasabit, goods yan. Hindi bengkong itong telescopic niya. Wala din tama itong outer. Kaya wala rin tama itong inner. Tapon kasi ayaw maglaro nun. Naawa na lang ako dun sa kausap ko. Kaya binili ko na lang. Alam ko naman si Rayon. Kaya may tama dito yun. Tapos butas. Ito nakuha tayo ito na halagang 400 sa tropa. Yan, pantay mo lang siya. Yan, gusto na diba? Tapos talagay na natin yung gulong. Ayan, yung maiksi dito sa side ng disc brake, yung mahaba dun sa kabila. Yep. Preno. Oh, natanggal pa. Kaya ito may lubog. Gamitin natin ang pang Honda Click nga pala to. Yung shock na yan. Sa Honda Click galing. Para magkaparas lang kasi ng sukat yan. Sabit. Ang piston. Kaya nakaangat tayo pumasok. Medyo masikip. Yan, para lumabog yung piston. Madumi na yung piston. Kaya hindi ka na lumulubog. Yan, maluwag na. Kabit na natin ito. Pitan lang natin ng kaunti. Hindi na kailangan higpitan ng sobra.
Basta kumapit lang siya. Pagka nga nitong size 10. Itagas kasi yung shock natin, nakaraan yung part na to dito. Kaya pinalitan natin. Kaya tinabad ako magpalit ng oil seal. Kaya akala ko pwede yun. Ganun din pala. Babaklasin ko din pala, may punit kasi dito yun. So, ganun lang. Ha? So, ayun lang mga tol. Kung nakaabot ka sa dulo ng video at may natutunan ka, pa-subscribe naman ako ng YouTube channel ko at patap ng notification bell para lagi kang updated sa aking YouTube channel. Maraming salamat! Basta!